Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa araw na to na ipinagkaloob niya sa akin upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Naway ilayo mo po ako sa lahat ng tukso at kapamakang maaaring dumating sa akin o nakapaligid sa akin. Kayo na po ang manguna ngayong araw. Itago mo po ako sa iyong likuran. Naway ang kalooban mo po ang siyang masunod. Papasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Papasalamat po ako sa maayos na kalusugan at sa wisdom at knowledge na binibigay niya sa akin sa pang-araw-araw. Humingi po ako ng gabay ngayong araw na tulungan mo po akong maunawaan ko ang iyong mga salita at may apply ko ito sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At muli, magandang araw po sa ating lahat. At ngayong araw po, August 27, 2024, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang 7 Marks of a Healthy Family. Nasa ikalawang bahagi na po tayo. At ang pangalawang pag-aaralan natin ngayon ay ang communication, open and safe environment. At ang berasikulong ating babasahin ay ang James chapter 1 verse 19 to 20. Listening and doing. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. O sa Tagalog naman po, pakikinig at pagtupag. Unawain ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Bawat isa'y maging laging handang makinig. Maingat sa pananalita at hindi madaling magalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. At para naman po sa ating teachings ngayong araw, unang-una po, safe environment encourages healthy communication. Pagligtas yung ginagalawan nating environment, nag-uudyok ito ng isang mabuting ugnayan o mabuting komunikasyon. Kapag ang isang tao ay nararamdaman nila na sila ay ligtas at tinatanggap, mas malaya silang nakakapagpahayag ng kanilang mga saloobin at opinyon. Ang ganitong kapaligiran ay nagbibigay daan sa bukas at tapat na pag-uusap na nagpapalakas sa ugnayan at nagpapabuti sa pag-unawa sa isa't isa. Sa ikalawa naman po, first rule of communication. One talks and the other one listens. Kung sino yung nagsasalita, hayaan natin siyang mag-express. Hintayin natin yung timing natin para makapagsalita. Yun nga, sabi ko nga, kung sino yung nagsasalita, hayaang makapag-express ng nararamdaman, habang yung kinakausap naman makinig. Dahil sa isang pag-uusap, mahalaga na may isang tao na nagbibigay ng kanyang mga ideya o opinion, habang ang isa naman ay naglalaan ng pansin sa pakikinig. Ang mahusay na komunikasyon ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng pagsasalita at pakikinig upang maayos na maipahayag at maunawaan ng bawat isa. Dahil kapag dalawa kayong puro salita lang, walang nakikinig, yun yung nakakapagpawasak sa relationship Dahil halimbawa kapag may conflict sa pamilya, kapag walang gustong makinig sa inyo, yun na magsisimula yung chaos, yung away, imbis na masisolve sa maayos na usapan, mas lalo pang lalala. Kaya kailangan na alam natin yung gampanin natin bilang tagapagsalita at tagapakinig. Sa ikatlo naman po at huling katuruan natin ngayong araw, open line communication develops and heals relationship. Kapag ang dalawang tao ay may malaya at tapat na pag-uusap, mas naunawaan nila ang isa't isa
na nagiging daan sa mas matibay na koneksyon at mas epektibong pagresolba ng mga hindi pagkakaintindihan. Ang pagiging bukas sa pakikipag-usap ay tumutulong sa pagbuo ng tiwala at sa pagpapalakas ng kanilang relasyon. At yun lamang po para sa ating teachings ngayong araw. Ngayon naman po ay pupunta na tayo sa ating application. How to develop communication and safe environment within the family. Unang-una, everyone must be quick to listen and slow to speak. Ang pahayag na ito ay nangangahulugang dapat tayong maglaan ng higit na pansin sa pakikinig na sinasabi ng iba bago tayo magbigay ng opinion o sagot. Ang pagiging mabilis sa pakikinig ay nangangahulugang nakikinig tayo ng mabuti at naunawaan ang punto ng iba, habang pagiging mabagal sa pagsasalita ay nangangahulugang iniisip natin ng maigi ang ating sasabihin bago magsalita. Ganitong pag-uugali ay tumutulong sa pagkakaroon ng mas maayos at may nahon na pag-uusap at nakakaiwas sa hindi pagkakaintindihan o hindi kinakailangang hidwaan. Kalawa naman po, everyone must be slow to anger, offering safe environment. Ang pahayag na ito ay nangangahulugang dapat tayong magpigil ng ating galit at hindi magmadali sa pagre-react ng galit. Sa halip, kailangan nating lumikha ng isang kapaligiran na ligtas at maayos kung saan ang bawat isa ay maaaring maipag-usap ng walang takot o paamba at pag-aalinlangan. Ang pagiging mabagal sa galit ay tumutulong sa pagbuo ng magandang relasyon at pagtutulungan sa isang kapaligiran na nagbibigay daan sa mas produktibo at epektibong pakikitungo sa ibang tao. At ang huli naman po sa ating application, everyone must commit to make everyone feel safe, heard and understood. Ang pahayag na lahat ay dapat magtakda ng gawing ligtas, naririnig at naunawaan ng bawat isa ay nangangahulugang responsibilidad ng bawat isa na tiyakin ng bawat tao sa kanilang paligid ay nakakaramdam ng seguridad at sinisiguro na ang kanilang mga opinyon at nararamdaman ay naririnig at naunawaan. Ang paggawa nito ay tumutulong sa pagbuo ng isang positibong kapaligiran kung saan ang bawat isa ay makapagbibigay ng kanilang saloobin ng walang takot sa panghuhusga o hindi pangunawa. Kailangan committed tayo sa bawat isa, committed tayo na makinig, committed tayo na makapagsalita, may express yung ating damdamin sa kapwa natin, particular na sa ating pamilya. At yun lamang po para sa ating daily devotion, na may natutunan po tayong lahat at sana po ay may apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang po, maraming salamat.